Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Ito po si Ka Eric. Nandito po tayo ngayon sa airport. Papunta po tayo sa Estados Unidos, sa New York, kung saan nandun po ang International Office ng United Nations sa New York. At tayo po ay makikipagkaisa at tutulong at magiging bahagi ng pagkilos ng ating mga kababayang Pilipino doon po sa New York, upang sa harapan mismo ng International Office ng United Nations upang idulog at ipaabot po ang isang symbolic na pagpapahayag ng mga Pilipino tungkol sa nagaganap po na tinatawag na mga malubhang paglabag sa karapatang pantao at sa tinatawag na pangdaigdigang batas na makatao o yung International Humanitarian Law na ginagawa at isinasagawa sa ilalim ng administrasyon o rehimen ni Marcos Jr. Ang Kingdom of Jesus Christ, ang Sambayanan Philippines, ang Ipanaw Sambayanan Group, ang Pinoys for Real Change in USA, at mga solidarity group ng United Filipino Indigenous Peoples Heritage, at marami pa pong mga grupo ng mga Pilipino, no, na nakikipagkaisa upang ipaabot sa buong daigdig sa international na atensyon kung gaano kalubha ang nagaganap na hindi lamang authoritarianism o yung despotiko at parang may umiiral na martial law sa Pilipinas selectively, at least doon sa mga tinatarget na i-persecute politically ng gobyerno ni Marcos Jr., lalo na yung mga associated doon sa Duterte na mga political group, no? At mga kinoconsider nila mga political enemies nila. Ang mga pag-atake sa sibilyan, mga pananakit sa kabataan, yung pagsalaula at paglapastangan at pagwasak sa mga religious and worship compound ng mga kababayan natin na kasapi at bahagi ng Kingdom of Jesus Christ. Ang paggamit ng excessive, overkill na mga puwersa ng kapulisan bilang coercive aparatos ng Estado lamang upang ipaabot ang mensahe ng gobyerno ni Marcos Jr. na wala silang sinasanto at sinisino kahit mga religious organizations, religious personalities, worship and prayer compound ay kaya nilang salakayin, atakihin, wasakin at saktan ang mga sibilyan na mga mamamayan, including kabataan at kababaihan. Ang lahat ng ito po ay bahagi ng tinatawag nating systematic crackdown on political enemies of the government ni Marcos Jr. At may mga elemento na po na gumagamit ng karahasan at paglabag sa mga karapatang pantao at mga international na makataong batas sa yung International Humanitarian Law. At dahil po dyan, nandito tayo ngayon sa airport upang idulog sa International Office ng United Nations ang isang symbolic na protesta at kikilos mismo sa New York upang ipaabot po sa buong daigdig na nanunumbalik na muli ang isang sistematiko at malawakang mga paggamit ng dahas ng Estado upang labagin ang mga fundamental at batayang karapatan ng mga mamamayan. At dahil po dyan ay umaabot na pati sa mga paglapastangan at hindi pagrespeto sa mga relihiyosong mga organisasyon at kalayaan sa pananampalataya, at pati na po ang mga kalayaan ng sibilyan at mananampalataya sa mga worship compound, mga katutubong pamayanan, tribo na kanilang sinaktan. In fact, may 2 namatay na mga katutubong nagkaroon ng nervous breakdown at panic attack ng mga matatanda, at may 2 kabataan pa na mga katutubo din sa Kitbog sa Malungon Mountain Range, kung saan pinasok din ito ng mga armadong puwersa ng mga pang-combat ng grupo ng Special Action Force na dineploy ng gobyerno ni Marcos Jr. upang labagin ang mga karapatan ng mga mamamayang katutubo, ang kanilang mga mapayapang pamayanan sa area na kung saan nandun din ang mga worship compound and prayer mountains area ng ating gobyerno. So mga kababayan, abangan po ninyo ang mga susunod na mga hakbang ng Sambayanan Philippines at ng Kingdom of Jesus Christ at ng mga Pinoys for Real Change in the US para po sa pagdulog na sa pangkalahatan ng isang pagsumbong at akusasyon ng malubha at sistematikong mga paglabag sa karapatan ng mamamayan at ng tinatawag na International Humanitarian Law